Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Tawagin mo na lamang ako sa pangalang Barry. 27 taong gulang na ako ngayon at nakatira dito sa Dasmariñas Village, Makati City. Sumulat ako sa inyo hindi lang para magbahagi ng isang kwento, kundi para humingi na rin ng saklolo. O baka naman ay para lamang mailabas ko itong bigat sa dibdib ko bago pa ako tuluyang mabaliw. Papa Dudut, naniniwala ka ba sa multo? Noong una akala ko ang mga multo ay parang mga nasa pelikula lamang, yung may puting kumot o kaya naman ay lumulutang na babaeng mahaba ang buhok. Pero mas matindi pala ang katotohanan. Mas nakakatakot pala kapag ang nagmumulto sa iyo ay ang taong pinaka malapit sa puso mo noon. Yung taong sobrang nagmamahal sa iyo hanggang sa naging mitya ng sarili niyang buhay. Sana'y mabasa mo ito, Papa Dudut, dahil sa bawat segundong lumilipas ay nararamdaman ko ang malamig niyang hininga sa bato ko. Nandito siya, kasama ko siya ngayon habang sinusulat ko ito. 4 na taon, Papa Dudut, 4 na taong kaming magkasintahan ni Rushton. Kung tatanungin mo ang mga kaibigan namin noon ay sasabihin nilang kami ang relationship goals sa barkada. Gwapo si Rushton, matangkad, mabango at talagang head turner. Kahit saan kami pumupunta. Noong unang taon namin, akala ko nga ay ako na ang pinakamaswerteng babae sa mundo. Malaga siya, hinahatid sundo niya ako sa trabaho at palagi siyang may sorpresa kahit na walang okasyon. Pero habang tumatagal ay unti-unting lumilingkis sa relasyon namin ang labis niyang selos at pagiging obsessive. Ang akala kong pag-aalaga noon ay naging sakal na pala. Nagsimula sa maliliit na bagay, ayaw niyang nagsusuot ako ng mga palda na lampas tuhod o mga blouse na medyo kita ang collarbone. Isang beses bago kami umalis para mag-celebrate ng birthday ng kaibigan ko, pinagpalit niya ako ng damit. Barry, magpalit ka nga ng suot, sabi niya habang nakatayo sa pinto ng apartment ko. Nakakrus ang mga braso at sa lubong ang kilay. Bakit, anong masama dito? Tanong ko habang nakatingin sa salamin. Isang simpleng itim na dress lang naman yon, hindi naman gaanong kaikli. Masyadong hapit. Bakit? Gusto mo bang tinitingnan ka ng ibang lalaki doon? Gusto mo bang pinagnanasaan ka nila? Malamig ang boses niya pero ramdam mo ang panginginig sa galit. Dahil ayaw ko ng gulo ay nagpalit ako at ganon ang naging takbo ng buhay ko. Bawat galaw ko, bawat hininga ko kailangang kontrolado niya. Bawal akong makipag-usap sa mga male co-workers ko. Maliban kung tungkol sa trabaho. Kailangang bawat oras ay nagsasend ako ng picture o nagka-video call kami para lamang mapatunayan kung nasa opisina ako o kaya ay nasa bahay na. Kapag hindi ako nakasagot sa tawag niya sa loob ng 5 minuto, asahan mo na magwawala na siya sa text. Magpapadala siya ng 30 sunod-sunod na mensahe na puro pagmumura at hinala. Ang pinakamatinding away namin bago ang hiwalayan ay nangyari sa isang restaurant. Katatapos lang ng shift ko sa trabaho noon at pagod na pagod ako. Habang kumakain kami ay tumunog ang cellphone ko sa ibabaw ng mesa. Barry, kaninong text yan?
mabilis niyang tanong. Biglang nagiba ang mukha niya. Nawala ang ngiti. Si Mark lang, Rushton, yung katrabaho ko. Tinatanong lang kung natapos ko na yung report na isusumite bukas ng umaga. Sagot ko. Pilit kong pinapakalma ang boses ko dahil ayaw kong mag-eksena kami sa harapan ng ibang tao. Pero bago ko pa man makuha ang phone ko ay mabilis na niyang hinablot ito sa ibabaw ng mesa. Kitang-kita ko ang panginginig ng mga panga niya habang binabasa ang usapan namin ni Mark. Wala namang mali siya doon at puro tungkol sa Excel sheet at data. Pero para kay Rushton ay krimen yon. Bakit kailangang ikaw ang tanungin? Wala ba siyang ibang mapagtatanungan sa buong opisina ninyo? Seryoso ang mukha niya. Nanlilisik na ang mga mata. Barry, nagmumukha na akong tanga dito. Huwag mo kong gawing gago. May gusto ba sa'yo ang lalaking yan? Rushton, office work lang yan. Ano ba naman ang problema mo? Magkatrabaho kami. Normal na mag-usap kami tungkol sa mga report. Napatayo na ako sa inis. Nararamdaman ko na ang tingin ng mga katabing mesa namin. Normal? Ang normal, Barry, sa akin ka lang nakikipag-usap kapag gabi. Binagsak niya ang cellphone ko sa mesa. Sa sobrang lakas ng pagkabagsak ay nagkaroon ng maliit na lamot ang screen nito. Uwi na tayo ngayon din. Minahal ko siya, Papa Dudut. Sobra. Kaya tinis ko ang lahat ng yon sa loob ng 4 na taon. Akala ko kasi ay ganun lang talaga kapag sobrang mahal mo ang isang tao, nagiging madamot ka. Nagiging praning ka kasi natatakot kang mawala siya. Pero hindi ko alam habang halos sakalin niya ako sa higpit ng hawak niya sa akin, siya pala itong unang bibitaw sa aming dalawa. May isang babae sa opisina nila, si Hazel, bago pa lang si Hazel doon, pero balita ko ay matagal nang may lihim na pagtingin kay Rushton. At alam na alam yon ni Rushton. Isang gabi matapos ang isa na namang malalang away namin dahil lang sa hindi ko pagsagot sa tawag niya ng 10 minuto. Habang nasa banyo ako ay lumabas siya. Uminom siya kasama ang mga katrabaho niya. At doon pumasok si Hazel. Sinamantala ng babae ang pagkakataon na lasing at galit si Rushton sa akin. Kinabukasan, habang naglalakad ako sa labas ng building ng opisina ko para bumili ng tanghalian ay biglang may humarang sa akin. Si Hazel. May ngiti sa kanyang mga labi na hinding-hindi ko makakalimutan. Isang ngiti na puno ng tagumpay at pang-aasar. Barry, tama ba? Masigla niyang tanong at tila ba napakaganda ng araw niya. Gusto ko lang sanang ibalik itong relo ni Rushton. Naiwan niya kasi sa kondo ko kagabi. Inabot niya sa akin ang isang silver na Seiko watch. Nanlamig ang buong katawan ko. Kilalang kilala ko ang relong yon. Ako ang bumili niyan para sa kanya noong huling kaarawan niya. May ukit pa nga yan na mga initial namin sa likod. Anong ibig mong sabihin? Nanginginig ang boses ko. Pilit kong tinatago ang emosyon ko pero parang sasabog na ang dibdib ko. Alam mo na, medyo napadami ng inom namin kagabi tapos nagkaaminan ng feelings at may nangyari sa amin. Diretsahang sabi ni Hazel, walang pahid ng hiya. Sabi niya sa akin, sakal na siya sa'yo. Kaya siguro mas pinili niyang tabihan ako kagabi. Parang gumuho ang buong mundo ko sa narinig ko, Papa Dudut. Umuwi ako sa apartment ko na parang zombie. Doon ko hinarap si Rushton pagdating ng gabi. Nung una nag-deny pa siya pero nang ipakita ko sa kanya ang relo na iniwan ni Hazel, bigla siyang natumba. Umiyak siya ng napakalakas, Papa Dudut. Lumuhod siya sa malamig na sahig ng apartment ko, niyakap ng mahigpit ang mga binti ko at nagmakaawa na parang bata. Barry, pakiusap. Patawarin mo ko. Isang malaking pagkakamali lang yon, promise. Humahagulhol siya. Basang-basa ng luha at pawis ang mukha niya.
Lasing na lasing ako noon, hindi ko na alam ang ginagawa ko. Akala ko ikaw siya. Ikaw lang ang mahal ko, Barry. Mamamatay ako kapag iniwan mo ako. Huwag mong gawin sa akin to. Tinitigan ko siya habang nakaluhod sa harapan ko. Sa halip na awa ang nararamdaman ko sa mga sandaling yon ay matinding pagod at takot. Na-realize ko na ang 4 na taon na pinagsamahan namin ay hindi na pag-ibig. Isang malaking kulungan na lamang yon kung saan siya ang gwardya, pero siya rin naman pala ang unang tatakas para magpakasasa sa iba. Ang pagtataksil niyang naging huling patak ng tubig na nagpaapaw sa baso ng pasensya ko. Tapos na tayo, Rushton. Huwag mo na akong lalapitan muli kahit kailan. Malamig kong sinabi. Inalis ko ang kamay niya na nakakapit sa binti ko. Tumayo ako at binuksan ang pintuan ng apartment. Umalis ka na. Tumingin siya sa akin at sa isang saglit ay nawala ang pag-iyak niya. Ang mga mata niya ay naging blanko at madilim. Pagsisisihan mo ito, Barry. Sinasabi ko sa iyo, magsisisi ka. Tinalikuran ko siya at hindi ko na pinakinggan ang mga sumunod niyang sinabi. Hindi ko na alam na ang gabing yon ng aming paghiwalay ang magiging opisyal na simula ng aking walang katapusang bangungot. Pagkatapos ng gabing pinalayas ko si Rushton sa apartment ko, akala ko ay doon na magtatapos ang lahat. Ang akala ko dahil huling-huli ko siya sa pagtataksil ay mahihiya siya at ahayaan na niya ako. Pero nagkamali ako, Papa Dudut, doon ko napatunayan na kapag ang isang tao ay obsessive, hindi gumagana ang konsensya o lohika sa utak nila. Ilang linggo akong binaha ng mga bulaklak, sulat at walang katapusang mga text at tawag. Kahit sa ang social media account ko, Facebook, Instagram, pati LinkedIn, ay nagpapadala siya ng mga mensahe. I-block ko man ang numero niya, ngayon kinabukasan na may bago na naman siyang unregistered number at tatawag sa akin sa kalagitnaan ng gabi. Minsan pagising ko sa umaga ay may makikita akong basket ng paborito kong prutas sa tapat ng pinto ko. May kasamang sticky note na may sulat kamay niya. Kain ka ng marami, Barry ko. Huwag mong pababayaan ang sarili mo. Mahal na mahal kita. Kinikilabutan ako noon imbis na kiligin, Papa Dudut. Kasi ibig sabihin lang noon ay pumunta siya sa tapat ng pinto ko habang natutulog ako ng walang kalaban-laban. Gumawa rin siya ng mga peking social media accounts para lamang i-stalk ako. At kapag hindi ko sinasagot ang mga mensahe niya ay unti-unting nag-iiba ang tono ng mga text niya. Mula sa pagmamakaawa ay nagiging banta na ito. Barry, please, mag-usap tayo, magkape lang tayo. 5 minuto lang. Kung hindi mo ko babalikan, tatapusin ko na lang ito. Walang kwentang buhay ko kung wala ka. Ikaw ang may kasalanan kung may mangyayari sa akin. Yan ang madalas niyang isend sa akin, Papa Dudut. Nung una grabe ang takot ko. Umiiyak ako habang kausap ang mga kaibigan ko. Ang sabi ko sa kanila, natatakot ako na baka totoong magpakamatay si Rushton pero pinigilan nila ako. Barry, huwag kang magpapadala sa guilt trip, sabi ng best friend kong si Sarah. Manipulasyon lang yan ng mga lalaking hindi tanggap na iniwan sila. Ginagamit lang niya ang emosyon mo para bumalik ka sa kanya at makontrol ka ulit. Kapag pinansin mo yan, talo ka. Kaya pinagtigasan ko ang puso ko, Papa Dudut. Binaliwala ko ang mga banta niya. Akala ko kasi ay nag-iinarte lamang siya. Hanggang sa dumating ang isang gabi na hindi ko makakalimutan. Umuulan ng napakalakas noon, may kasama pang matinding kulog at kidlat. Bandang 11:00 na ng gabi, nakahiga na ako at nanonood sa cellphone nang makarinig ako ng sunod-sunod na katok sa pintuan ng apartment ko. Hindi lang basta katok yun kundi marahas na pagbayo na tila ba gigibain ang kahoy. Napatalon ako sa kama. Kumaba ako ng napakabilis. Sino yan?
Sigaw ko habang dahan-dahang lumalapit sa pintuan. Bitbit ang isang mabigat na payong para pang depensa kung sakali. Walang sumasagot pero patuloy ang marahas na pagpalo sa pintuan. Nanginginig ang kamay ko habang sumisilip sa peephole. Doon ko nakita si Rushton, Papa Dudut, halos hindi ko siya makilala. Basa siya ng ulan, dumidikit ang magulong buhok sa kanyang noo. At ang mga mata niya, Diyos ko, ang mga mata niya ay lubog, mapula at may maitim na paligid. Mukha siyang taong nababaliw na hindi natulog ng isang linggo. Nakatitig siya ng diretsyo sa peephole. Kahit na alam kong hindi niya ako nakikita mula sa labas, pakiramdam ko ay nakatusok ang tingin niya sa mismong mga mata ko. Bari, buksan mo itong pinto. Bulong niya. Pero dahil nakadikit ang mukha niya sa pintuan ay narinig ko yon nang malinaw sa kabila ng ingay ng ulan. Huling beses na ito, Bari. Pakiusap, mag-usap lang tayo. Umalis ka na, Rushton, tapos na tayo. Kung hindi ka alis dyan, tatawag ako ng pulis at sa barangay, sigaw ko habang humihikbi na ako sa takot. Pakiramdam ko kapag binuksan ko ang pintong yon ay masasaktan niya ako, kaya ay may masamang mangyayari. Biglang tumigil ang katok, sandaling tumahimik ang paligid maliban sa tunog ng malakas na patak ng ulan sa bubong at ang sarili kong mabilis na paghinga. Sumilip akong muli sa peephole pagkalipas ng 5 minuto. Wala na siya sa tapat ng pinto. Nakahinga ako ng maluwag, akala ko ay sumuko na siya at umuwi na. Pero bago ako bumalik sa kama, may nagtulak sa akin na silipin ang ilalim ng pintuan. May nakita akong piraso ng papel na isiniksik doon. Binuksan ko ang sulat, isang maikling mensahe ang nakasulat gamit ang pulang tinta na medyo humalo na sa tubig ulan. Kaya mukha itong sariwang dugo. Kahit sa kabilang buhay, Bari, akin ka. Hinding-hindi kita ipamimigay sa iba. Kinabukasan ng umaga, nagising ako sa tunog ng sunod-sunod na ring ng cellphone ko. Pagtingin ko, ang nanay ni Rushton ang tumatawag. Pagkasagot ko pa lamang ng linya ay narinig ko na kaagad ang hysterical at humahagulhol na iyak ng matanda. Bari, si Rushton, wala na ang anak ko. Nagpakamatay ang anak ko, Bari. Umiiyak na wika ng kanyang ina. Halos hindi na makapagsalita sa tindi ng sakit. Para akong nabaon sa kinakatayuan ko. Nag-suicide si Rushton sa mismong kwarto niya kagabi. Pagka-uwi galing sa apartment ko, uminom siya ng maraming tabletas at nag-iwan ng video message. Na ako lang daw ang dahilan kung bakit niya ginawa yon. Noong natagpuan daw ang bangkay niya ay nakayakap siya sa isang malaking litrato ko. Noong narinig ko ang balita ay naramdaman ko ang matinding guilt na parang pumutok sa dibdib ko. Ako ba ang may kasalanan? Kung binuksan ko ba ang pintuan kagabi at pinakinggan ko siya ay buhay pa kaya siya ngayon? Bakit hindi ko pinansin ang mga banta niya? Pero Papa Dudut, bukod sa lungkot at panunumbat, sa sarili may isang maliit at madilim na lihim na bahagi sa puso ko ang nakaramdam ng kalayaan. Naisip ko na kahit gaano kalapit pakinggan, sa wakas ay tapos na ang takot ko. Ligtas na ako sa selos niya, hindi na niya ako masusundan, hindi na niya ako mababantaan. Yon ang akala ko, Papa Dudut. Dahil hindi ko alam na ang kamatayan ni Rushton ay hindi ang katapusan ng kanyang obsesyon, kundi ang simula ng isang mas malupit at walang katapusang sumpa sa buhay ko. Isang buwan, Papa Dudut, isang buwan matapos ang libing ni Rushton ay sinubukan kong ibalik sa normal ang lahat. Mahirap dahil bawat sulok ng Maynila ay may alaala niya. Pero nagpalit ako ng numero ng telepono, nag-deactivate ng mga lumang social media accounts at nagpa siyang mag-focus muna ng husto sa trabaho. Sabi ko sa sarili ko ay kailangan kong maging matatag. Ang akala ko, ang unti-unting katahimikan sa buhay ko ay senyales na sa wakas na matahimik na rin ang kaluluwa niya. Pero nagkamali ako. Isang gabi bandang 11:30 natapos ang overtime ko sa opisina.
pagod ako. Kaya naman laking pasalamat ko nang makasabay ako sa huling biyahe ng jeep. Pagkababa ko sa kanto ay doon ko na-realize na mas madilim ang gabi kesa sa usual. Pundi ang 3 sunod-sunod na ilaw na mga poste ng kalsada patungo sa apartment ko. Ang tanging liwanag na lamang na nanggagaling sa mga bintana ng bahay na nadadaanan ko. Pero karamihan sa kanila ay patay na rin ang ilaw dahil tulog na ang mga tao. Habang naglalakad ako sa gilid ng kalsada, pinalilibutan ng mga nakaparadang sasakyan. Nagsimula akong maramdaman na may mali. Alam mo yung pakiramdam na may nakatitig sa likod mo? Yung tumatayong mag-isang mga balahibo mo sa braso kahit na wala namang hangin. Naririnig ko ang bawat tunog ng takong ng sapatos ko sa simento. Pero bukod sa sarili kong mga hakbang, may isa pang tunog na sumasabay sa ritmo ng lakad ko. Isang tunog na pamilyar sa pandinig ko. Kaladkad ng tsinelas, huminto ako sa paglalakad. Biglang tumahimik ang buong paligid. Lumingon ako sa likod ko. Wala namang tao. Ang nakikita ko lamang ay ang madilim na daan at ang mga dahon na dahan-dahang tinatangay ng hangin. Barry, napaparanoid ka lang. Kulang ka lang sa tulog. Bulong ko sa sarili ko. Pilit kong pinapalakas ang loob ko. Umarap akong muli para magpatuloy sa paglalakad. Pero sa pagkakataong ito ay binilisan ko na ang aking mga hakbang. At doon ko naramdaman ng tunay na takot, Papa Dudut, kasi habang binibilisan ko ang lakad ko ay bumilis din ang tunog sa likod ko. Hindi na lang ito kaladkad, tumatakbo na ito. Nagsimula na akong magpanik, tumakbo ako ng napakabilis hanggang sa marating ko ang gate ng apartment house ko. Sa sobrang taranta at panginig ng mga kamay ko, hinalughog ko ang bag ko para hanapin ang susi. Nasaan na ba yun? Diyos ko, nasaan na ba yung susi? Naiiyak kong sinabi sa sarili ko. Nang mahugot ko ang keychain sa sobrang kaba ko, ay nadulas na nahulog ang mga susi ko sa sahig. Mismo sa may madilim na sulok ng gate. Luluhod na sana ako para kapain at pulutin ang mga ito nang biglang umihip ang isang napakalamig na hangin sa likod ng leeg ko. Sobrang lamig, Papa Dudut, na parang galing sa loob ng isang freezer. Kasabay ng hangin yon, ang isang amoy na agad na nagpabalik ng lahat ng ala-ala ko kay Rushton. Amoy ng mamahaling cologne na ginagamit niya nung nabubuhay pa siya. Yung partikular na pabango na niregalo ko sa kanya noong pang-4 na anniversary namin. Hindi ako pwedeng magkamali. Kilalang-kilala ng ilong ko ang amoy na yon. Napatigas ang buong katawan ko. Para akong napako sa kinakatayuan ko at hindi ko maigalaw kahit ang mga daliri ko. Dahan-dahan naramdaman ko ang init ng isang hininga sa aking kanang tenga. Isipin mo, Papa Dudut, napakalamig ng hangin sa paligid, pero ang hiningang nararamdaman ko sa balat ay napakainit. Tila galing sa isang buhay na tao. Sabi ko sa iyo, Barry, binabantayan kita. Hindi ako aalis sa tabi mo. Isang pabulong na boses ang narinig ko sa mismong tenga ko. Boses yon ni Rushton. Pero hindi ito ang dating boses niya na masigla. Ito ay paos, mababa, walang buhay at may kasamang tunog nang parang may likidong humaharang sa lalamunan niya. Sa sobrang takot ko ay parang bumalik ang lakas ng katawan ko dahil sa adrenaline. Mabilis kong kinapa ang semento para makuha ang susi. Hindi ko na napansin kung nasugatan ang mga kuko ko. Sinaksak ko ang susi sa lock, binuksan ang gate at patakbong pumasok sa loob ng aking kwarto sa ikalawang palapag. Nilako ang pintuan gamit ang lahat ng trangka at double lock na meron ako. Humilig ako sa likod ng pintuan habang habol ang aking hininga.
Napaupo ako sa sahig at doon ako humagulhol sa sobrang takot. Imahinasyon mo lang yon, Barry. Multo lang ng guilt mo yan kasi hindi mo siya binuksan ng pinto noon. Stress lang yan. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko habang yakap ko ang aking mga tuhod. Sinusubukang kumbinsihin ang sarili ko na nababaliw lamang ako. Uminom ako ng isang basong tubig para kumalma at nagpasya akong maghilamos bago matulog. Pero pagpasok ko sa banyo, pagbukas ko ng ilaw, diretsyong tumama ang tingin ko sa salamin sa ibabaw ng lababo. Doon ko na-realize na hindi ako nababaliw. Dahil ang salamin na malabo dahil sa singaw ng mainit na tubig na ginamit ko kaninang umaga ay may bago at basang marka. Tila may isang taong gumamit ng daliri para gumuhit doon habang nasa loob ako ng banyo. Isang simpleng hugis ng puso ang nakaguhit sa moist ng salamin at sa loob ng pusong yon ay malinaw na nakasulat ang titik R plus B. Habang nakatitig ako doon ay biglang namatay na buhay ang ilaw ng banyo ng isang beses. At narinig ko ang mahinang tunog ng tawa ng isang lalaki mula sa likod ng kurtina ng shower, Papa Dudut. Yun ang gabing nalaman ko na kahit ibaong ko pa si Rushton sa ilalim ng lupa, hindi siya papayag na maiwan sa nakaraan. 6 na buwan, Papa Dudut, 6 na buwan kong tiniis sa mga paramdam ni Rushton. Minsan nakakakita ako ng mga anino sa gilid ng mata ko. Minsan naman ay nakakarinig ako ng mahinang bulong kapag mag-isa ako sa apartment. Pero dahil nananalangin ako palagi at sinusubukan kong magpakabisi, unti-unting naging madalang ang mga nakakatakot na eksena. Akala ko ay napapagod din ang multo. Doon pumasok sa buhay ko si Dave. Si Dave ay isang site engineer sa kumpanyang kliyente ng opisina namin. Noong una kaming magkita sa isang project meeting ay napansin ko kaagad kung gaano siya kapino na magsalita at kung gaano kaamo ang kanyang mga mata. Malayo siya sa ugali ni Rushton. Si Dave ay hindi marunong magtaas ng boses. Sobrang pasensyoso niya. Barry, alam kong marami kang pinagdaanan si ex mo. Sabi sa akin ni Dave isang gabi habang naghahatid siya sa akin sa tapat ng gate ng apartment ko. Hindi ko naman kinuwento sa kanya ang buong detalye, ang sabi ko lang ay naging toxic ang huling relasyon ko. Hindi kita mamadalain, Barry. Hihintayin ko kung kailan ka handa. Gusto ko lang patunayan sa iyo na hindi lahat ng lalaki sasakalin ka. Papadudot doon sa mga salitang yon ng tunay na pagrespeto ay unti-unting natunaw ang natitirang takot sa puso ko. Pagkalipas nga ng 1 pang buwan ng panliligaw ay pumayag akong maging opisyal kaming magkasintahan. Yon ang unang gabi na nakatulog ako ng mahimbing ng walang iniisip na multo. Akala ko sa pamamagitan ng bagong pag-ibig ay tuluyang ko na ngang mapapalayas ang madilim na anino ni Rushton. Ngunit ang sayang yon ay panandalian lamang at ang kapalit ay isang malupit na buhay. Isang Sabado ng gabi, nag-date kami ni Dave. Nanood kami ng sine at kumain sa isang mall sa Mandaluyong. Sobrang saya namin noon, nagtatawanan kami habang naglalakad pababa sa basement parking lot. Bandang 11:00 ng gabi. Tapos na ang huling screening ng sinihan kaya medyo konti na lang ang tao at sasakyan sa parking area na yon. Ang naririnig mo na lamang ay ang ugong ng malalaking exhaust fans ng mall. Habang naglalakad kami patungo sa kulay abong sedan ni Dave ay biglang uminit ang paligid. Pagkatapos ay biglang uminit ang paligid then lumamig ng mabilis. Sabay-sabay na namatay buhay ang mga fluorescent light sa tapat ng lane namin. Sandali lang, Barry. Para nagkakaproblema ang kuryente dito sa section natin, sabi ni Dave.
Napansin siguro niyang bigla akong napatigil at namutla. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanang kamay ko. "Huwag kang matakot. Nandito ako. Manatili ka lang sa tabi ko." Nang makarating kami sa kotse niya, mabilis kaming sumakay. In-start ni Dave ang makina, ngunit umugong lang ito ng mahina tapos ay namatay. Sinubukan niya ulit sa ikalawang pagkakataon pero parang walang kuryenteng pumapasok sa panel ng kotse. Patay pati ang aircon at ang radio dashboard. Ano kaya ang problema nito? Kakasuri ko lang nito sa talyer nung nakarang linggo. Pagtataka pa ni Dave. Napakamot siya sa ulo at kinuha ang flashlight sa glove compartment. "Sandali lang Barry ha. Titingnan ko lang ang fuse box sa ilalim ng hood sa harapan. Huwag kang lalabas ng kotse. Diyan ka lang." Sumunod ako, Papa Dudut. Nanatili akong nakaupo sa passenger seat habang nasa loob ako. Ay napansin kong mabilis na lumalamig ang hangin sa loob ng sasakyan. Isang kakaiba at pamilyar na lamig yon. Ang windshield at ang bintana sa gilid ko ay nagsimulang mag-moist na para bang may makapal na hamog sa labas. Kahit na nasa loob kami ng saradong parking lot ng mall. Kasabay noon ay pumasok sa air vent ng kotse ang amoy ng mamahaling cologne na niregalo ko kay Rushton. Nang sandaling yon, Papa Dudut, ay naramdaman ko ang matinding panic. Gusto kong sumigaw para tawagin si Dave pero parang may bumabara sa lalamunan ko. Ginamit ko ang aking palad para punasan ang namumuong moist sa windshield upang makita ko si Dave sa labas na kasalukuyang nakatayo sa tapat ng nakabukas na hood ng kotse. Tinitignan ang makina gamit ang flashlight, ngunit nang mapunasan ko ang salamin ay hindi lang si Dave ang nakita ko. Sa gilid ng kotse malapit sa kinakaroonan ni Dave ay may isang anino na unti-unting nabubuo mula sa dilim. Ang hubog ng katawan, ang tayo, ang gupit ng buhok. Si Rushton. Kitang-kita ko sa tama ng fluorescent light sa labas na hindi ito basta guni-guni. Nakita kong biglang napatigil si Dave sa pagkalikot ng makina. Nanlaki ang mga mata niya. Binitawan niya ang hawak niyang flashlight na gumulong sa simento. At dahan-dahan niyang tinaas ang dalawa niyang kamay patungo sa kanyang sariling lieg. Para siyang may gustong hilahing invisible na bagay na nakapulupot sa leeg niya. Hirap na hirap siyang huminga, namumula ang kanyang mukha at lumuluwa na ang mga mata sa tindi ng sakal. "Dave!" Sa wakas ay nabawi ko ang boses ko. Buong lakas kong tinulak ang pinto ng kotse at bumaba ako. Ngunit bago pa man makahakbang ang mga paa ko patungo sa harapan ng sasakyan ay narinig ko ang isang napakalakas at nakakangilong tunog ng pagkabali ng mga buto. Ang ulo ni Dave ay pumaning sa isang hindi natural na anggulo. Patungo sa kanyang kaliwang balikat, bumagsak ang katawan niya sa simento at walang buhay, habang ang mga mata niya ay nananatiling nakatitig sa akin. Puno ng labis na takot at pagtataka kung bakit nangyari sa kanya yon. Napatakip ako ng aking bibig na paluhod sa tabi ng kotse habang umiiyak. At doon sa mismong tabi ng malamig na bangkay ni Dave, nakita ko si Rushton. Hindi na siya anino lamang, Papa Dudut, nakita ko ang mukha niya maputla, malamig at may bakas ng pangingitim sa kanyang mga labi. Nakatitig siya sa akin habang dahang-dahang naglalaho sa dilim ng parking lot. May suot siyang nakakatakot na ngiti at nakita ko ang galaw ng labi niya na parang bumubulong nang walang tunog. "Sabi ko sa iyo, Barry, ako lang dapat." Matapos ang malagim na gabi na yon sa parking lot, tuluyan ng gumuho ang natitirang lakas ko. Ang pagkamatay ni Dave ay dineklara ng mga pulis bilang isang malaking misteryo. Ayon sa autopsiya, namatay siya dahil sa biglang traumatic cervical spine injury o matinding pagkabali ng leeg na dulot ng isang napakalakas na puwersa. Pero ang nakapagtataka sa mga otoridad ay wala silang nakitang fingerprint.
pasa ng kamay o anumang pisikal na bakas ng ibang tao sa katawan ni Dave. Nang sinuri nila ang CCTV ng mall ay mas lalo silang naguluhan. Pinatawag pa nga ako sa presinto para panoorin ang footage. Sa screen nakita ko ang sarili kong nakaupo sa loob ng kotse. Nakita ko si Dave na nag-aayos ng makina tapos ay bigla na lamang siyang napatigil. Namilipit na parang sinasakal ang sarili at natumba ng walang buhay. Walang ibang tao sa tabi niya sa video. Ako lang ang nakakita sa totoong nangyari. Ako lang ang nakasaksi kay Rushton. Siyempre hindi ko pwedeng sabihin sa mga pulis na multo ng ex-boyfriend ko ang bumasag sa leeg ng bago kong kasintahan. Mapagkakamalan lamang akong baliw o kaya naman ako ang paghihinalaan nila. Kaya nanahimik na lamang ako. At dahil nga sa matinding takot at trauma ay nag-decide na akong mag-resign sa trabaho. Hindi ko na kayang lumabas ng bahay, Papa Dudut. Natatakot ako na baka kapag may nakasalubong akong kakilala o kaibigan na lalaki at ngumiti ako sa kanila, sila naman ang isunod ni Rushton. Nagkulong ako sa apartment ko, nagpalit muli ng numero at naghanap na lamang ng mga online freelance jobs bilang data encoder. Binuod ko ang sarili ko. Naging preso ako sa sarili kong kwarto. Pero kung akala ko ay makukontento si Rushton na basta lamang akong ihiwalay sa ibang tao, ay nagkamali ako. Hindi niya gustong maging ligtas ako. Gusto niyang maramdaman ko ang presensya niya bawat segundo ng buhay ko. Gusto niyang ipaalala sa akin na siya ang may-ari sa akin. Isang gabi, bandang 8:00, nagluluto ako ng hapunan sa kusina. Nagigisa ako ng bawang at sibuyas para sa gagawing kong pansit kanton nang biglang may tumunog mula sa aking sala. Isang kanta. Isang pamilyar na kanta. Wherever You Will Go. Yun ang paboritong kanta ni Rushton. Yun ang anthem namin noong bago pa lamang kami. Yung madalas naming kantahin ng sabay kapag nagro-road trip kami patungo sa Tagaytay gamit ang kotse niya. Dahan-dahan kong binitawan ang sandok, nangangatal ang mga tuhod ko. Sigurado akong patay ang telebisyon at wala akong binuksang radyo. Dahan-dahang umakbang ako palabas ng kusina patungo sa sala. Ang cellphone ko na nakapatong sa ibabaw ng coffee table ay nakabukas ang screen. At doon nga nang gagaling ang musika sa pamamagitan ng Spotify application. Pero ang mas kinatindig ng balahibo ko ay ang aking laptop na nakabukas din sa tabi ng phone ko. Ang screen ng laptop ay patuloy na nagtatype ng kusa sa isang blankong Microsoft Word document. Parang may mga invisible na daliri na mabilis at marahas na pumipindot sa mga keyboard. Lumabas sa mga letra sa screen kahit na wala namang pumipindot. Napako ako sa kinakatayuan ko. Mga 3 hakbang ang layo mula sa mesa. Pilit kong tinititigan ang screen para basahin ang isinulat ng kung anong puwersa. Masaya ka ba sa ginawa mo kay Dave, Barry? Binastos ka niya. Hinawakan niya ang kamay mo sa loob ng kotse. Ang kamay mo na ako lang dapat ang humahawak. Pinaparusahan ko lang ang mga taong sumusubok na umagaw sa pag-aari ko. Huwag kang mag-alala, Barry. Hindi kita iiwanan. Palagi kitang babantayan. Nang mabasa ko ang salitang pag-aari ay parang may sumabog sa utak ko. Napuno ng galit ang puso ko na panandaliang dumaig sa takot ko. Umalis ka na, hayop ka, Rushton, patay ka na. Pakiusap, patawarin mo na ako kung may kasalanan ako. Pero iwanan mo na ako. Hiyaw ko habang umiiyak ng hysterical. Dinampot ko ang unan sa sofa at buong lakas kong inihagis sa direksyon ng laptop. Pagkatama ng unan sa mesa, biglang tumigil ang pagtatype. Ang kanta sa cellphone ko ay naputol at napalitan ng isang napakalakas
at nakakarindig na static na tunog. Yung tunog ng sirang radyo na parang may humihingal sa likod na ingay. Kasabay noon, ang bumbilya sa sala, sa kusina at sa banyo ay sabay-sabay na sumabog. Nabalot ng kabuang kadiliman ng buong apartment. Ang tanging liwanag na lamang ay ang munting sinag mula sa screen ng laptop ko na nagpapakita ng nakasulat na mensahe ni Rushton. Sa gitna ng kadiliman at ng sarili kong pag-iyak, nakarinig ako ng marahang paghakbang mula sa direksyon ng kusina patungo sa kinakaroonan ko. Diyos ko, pakiusap, wag po. Pagmamakaawa ko habang dahan-dahan akong umuurong hanggang sa sumadsad ang likod ko sa likuran ng sofa. Itinago ko ang mukha ko sa aking mga tuhod, tinatakpan ang aking bibig gamit ang dalawang kamay ko para hindi niya marinig ang paghikbi ko. Kasabay noon ay naramdaman ko ang biglang pagbaba ng temperatura sa silid. Sobrang lamig, Papa Dudut. Nakikita ko ang usok na lumalabas sa aking bibig sa bawat paghinga ko. Kahit na tag-init noon sa Maynila. Pumasok din sa ilong ko ang amoy ng pabango niya. Pero sa pagkakataong ito ay may kasama na itong amoy na tila nabubulok na laman o lansa. Naramdaman ko ang bahagyang paglubog ng sofa sa itaas ng ulo ko na para bang may isang tao na umupo sa sandalan nito, mismo sa likod ko. Huminto ang kaladkad ng tsinelas. Isang kamay na parang yelo sa tindi ng lamig at may kagaspangan ang dahan-dahang humawak sa tuktok ng buhok ko. Hinaplos niya ito paibaba, dumaan sa aking tenga hanggang sa dumampi sa mga malamig niyang daliri sa aking pisngi. Naramdaman ko ang pangangatog ng buong katawan ko. Gusto kong tumakbo pero parang naparalisa ang binti ko. Pagkatapos naramdaman ko ang pagdikit ng kanyang malamig na labi sa gilid ng aking tenga at narinig ko ang paos at tila basang bulong. Kahit kailan, Barry, kahit na anong gawin mo, hindi ka magiging malaya sa akin. Akin ka lang. Sa sobrang tindi ng takot at sa kawalan ng hangin dahil sa pagpapanik, nag-blackout ang paningin ko at tuluyan akong nawala ng malay sa sahig ng sarili kong sala. Isang taon, Papa Dudut. Isang buong taon akong nabuhay na parang lantang gulay sa loob ng sarili kong apartment. Parang naging piitan ang 4 na sulok ng kwarto ko. Takot akong tumingin sa salamin. Takot akong humawak ng cellphone at lalong takot akong sumulyap sa bintana dahil alam kong nandyan lamang siya at nag-aabang. Pakiramdam ko nga noon ay unti-unti na akong nababaliw, pero bilang tao may maliit na bahagi pa rin sa puso ko ang gustong mabuhay ng normal. Ang gustong makawala sa impyernong ito. Doon muling pumasok sa buhay ko si James. Si James ay kababata ko. Lumaki kami sa isang barangay bago lumipat ang pamilya nila sa Iloilo. At kalaunan ay nagtrabaho siya sa abroad ng ilang taon. Kamakailan lang ay bumalik siya dito sa Maynila para mag-asikaso ng ilang papeles. Noong nalaman niya mula sa mga lumang kaibigan namin na nag-resign ako at hindi na lumalabas ng bahay ay pinuntahan niya ako. Dahil kababata ko siya, Papa Dudut, at komportable ako sa kanya. Pumayag akong makipagkita. Pero pinili ko ang isang sikat at napakataong coffee shop sa Quezon City. Bakit? Kasi napansin ko, Papa Dudut, na medyo nada-downgrade ang lakas ng pagpaparamdam ni Rushton kapag pinaliligiran ako ng maraming tao. Parang nahihiya siya o kaya ay nahihirapan siyang pumasok sa eksena kapag maingay ang kapaligiran. Barry, ano ba talagang nangyayari sa iyo? Alalang-alala ang boses ni James habang nakaupo kami sa dulo ng coffee shop.
Inurong niya sa harapan ko ang isang baso ng mainit na latte. Sabi ng mga kaibigan mo naging ermitanyo ka na raw. Pagkatapos mamatay ng ex mo at ng bago mong boyfriend. Hindi ka pwedeng mamuhay ng ganyan habang buhay. Pumapayat ka, nangingitim ang paligid ng mga mata mo. Tumingin ako sa paligid bago sumagot. Nilapit ko ang mukha ko sa kanya at bumulong. Hindi ko sinabi sa kanya ang tungkol sa multo o sa nababaling liig ni Dave dahil alam kong iisipin niyang nasisiraan ako ng bait. James, may sumusunod sa akin kahit saan ako pumunta. Binabantayan niya ako. Delikado kapag lumapit sa akin ang isang lalaki. Matiim kong sagot habang nanginginig ang mga kamay ko sa ibabaw ng mesa. Natawa ng bahagya si James pero bakas pa rin ang pag-aalala. Hinawakan niya ang kanang kamay ko ng napakahigpit. Barry, nakakaranas ka ng matinding trauma at PTSD dahil sa mga nangyari. Patatagin mo ang loob mo. Patay na si Rushton. Nasa ilalim na siya ng lupa. Ang multo na kinakatakutan mo, nasa isipan mo lang dahil sa tindi ng stress. Hindi mo naiintindihan, James. Bago ko pa man matapos ang sasabihin ko, nang sandaling maglapat ang mga palad namin ni James ay biglang nangyari ang isang bagay na nagpatahimik sa amin. Ang baso ng mainit na kape sa harapan namin, nakakalapag pa lamang ng waiter ay biglang nabasag ng mag-isa. Hindi lang basta pag-crack yon, Papa Dudut. Parang may pumutok dito gamit ang martilyo mula sa loob. Tumalsik ang mga pira-pirasong bubog at kumalat ang mainit na likido sa ibabaw ng mesa. Muntik nang mapaso ang mga hita ko. Ang ilang mga tao sa katabing mesa ay napalingon sa amin sa gubat. Kita mo na. Sabi ko sa iyo, James, hindi natin siya pwedeng kalabanin. Umalis ka na. Pakiusap. Lumayag ka na sa akin. Umiyak akong sinabi ang mga bagay na yon habang hinahablot ang bag ko para tumayo na. Alam kong nagagalit na nga si Rushton. Selos na naman siya marahil. Pero si James matigas ang ulo. Pinunasan niya ang kape sa kamay niya gamit ang tissue at tumayo din. Umabol siya, Papa Dudut, hanggang sa labas ng coffee shop. Hindi, Barry. Hindi ako natatakot sa kung anuman ang pinapaniwalaan mo. May paninindigan sa boses ni James. Huwag mong hayaang sirain ng takot ng buhay mo. May solusyon dito. Umalis tayo dito sa Maynila. Pumunta tayo sa probinsya, sa Iloilo. Malawak ang lupain namin doon, tahimik sariwa ang hangin doon. Tutulungan kitang magbagong buhay. Ligtas ka doon. Naisip ko ang sinabi niya, Papa Dudut. Pumasok sa utak ko na baka nga kapag lumayo ako ng tuluyan, kapag tumawid ako ng dagat at lumipat sa ibang isla, ay hindi na ako masusundan ng sumpa ni Rushton. Baka limitado lang ang teritoryo ng multo niya dito sa Maynila. Kaya sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng isang taon ay pumayag ako. Nanalig ako na baka ito na ang susi sa kalayaan ko. Sige James, sasama ako. Pero pakiusap, gawin natin kaagad. Umalis tayo bukas, ang sabi ko sa kanya. Kinabukasan ng gabi, bandang 11:00 ay dumaan si James sa apartment ko gamit ang kanyang itim na SUV para sunduin ako. Mabilis kong ibinaba ang 2 malaking maleta na naglalaman ng mga natitira kong gamit. Ramdam ko ang matinding tensyon sa hangin habang sinasakay namin ang mga bag sa likod ng sasakyan. Ang gabi ay napakatahimik. Walang kahit na isang aso ang kumakahol. Parang bawat sulok ng dilim ay may nakatitig sa amin ng masama. Handa ka na? Tanong ni James nang makapasok ako sa passenger seat. Sinubukan niyang ngumiti para pakalmahin ako. Oo. Pakiusap James. Paandarin mo na ang kotse.
Bilisan natin. Sagot ko habang nakatingin sa bintana ng aking lumang apartment sa ikalawang palapag. Bago kami tuluyang umalis ay sumulyap ako sa huling pagkakataon sa bintana ng kwarto ko. Doon sa likod ng manipis na kortina ay nakita ko ang isang madilim na anino ng lalaki. Nakatayo ito, nakatanaw sa amin pababa at kahit malayo. Alam kong nakatitig ito sa sasakyang kinakalagyan namin. Kinilabutan ako ng husto. Kaya napaiwas ako ng tingin at nagdasal na lamang ng paulit-ulit sa loob ng utak ko. Umalis kami habang tinatahak namin ang kahabaan ng highway patungong Daungan. Unti-unting gumaan ang pakiramdam ko. Lumipas ang 30 minuto na walang nangyayaring masama. Akala ko talaga ay nagtagumpay kami. Akala ko sa wakas ay natakasan ko na ang impyerno. Ngunit ang pag-asa ko ay mabilis na napalitan ng lagim nang pumasok kami sa isang madilim, liblib at palikulikong bahagi ng kalsada na walang mga ilaw sa poste. Gubat at matataas na talahib na ang nasa magkabilang gilid ng daanan. Biglang namatay ang headlights ng kotse ni James. Ano yun? Bakit biglang namatay ang ilaw? Tanong ni James habang paulit-ulit na pinipindot ang switch ng headlights. Total blackout ang paligid. Ang tanging liwanag na lang namin ay ang buwan sa itaas. James, mag-ingat ka ha. Bagalan mo ang takbo. Sigaw ko. Hindi ko matapakan ang preno, Barry. Ang tigas. Gulat na pasigaw na sabi ni James habang pilit na ibinabaon ang paa niya sa footbrake. Kasabay noon, ang dashboard ng kotse ay biglang nag-wild. Ang speedometer ay nagsimulang tumaas ng kusa kahit na hindi tinatapakan ni James ang gas. Nag-accelerate ang kotse ng napakabilis. 80 kph, 100 kph, 120 hanggang sa umabot sa 140 kph. Patungo kami sa isang matalim na kurbada kung saan ay may isang napakalaking puno ng balete sa gilid ng bangin. Hindi ko makontrol ang manibela, Barry. Ayaw gumalaw, nakalak. Hiyaw ni James. Kitang-kita ko ang tindi ng puwersa ng mga bisig niya habang pilit niyang iniikot ang manibela. Pakanan pero ang gulong ay dire-diretso pa rin ang takbo patungo sa puno. Sa gitna ng aming pagkataranta, pumasok muli sa aircon vent ang pamilyar at masangsang na amoy ng pabango na may halong bulok na karne. Dahan-dahan akong tumingin sa rearview mirror na nasa itaas ng windshield sa loob ng kotse. Doon sa backseat ng sasakyan ay nakaupo si Rushton. Diyos ko, Papa Dudut, hindi na siya ang gwapong Rushton na minahal ko. Ang mukha niya ay kalahating sunog, bulok at may bahagi ng balat na natuklap na, nagpapakita ng puting buto sa kanyang panga. At may uod na lumalabas mula sa kanyang lubog at mapulang mga mata. Nakangiti siya ng napakalawak hanggang sa mapunit ang gilid ng labi niya. Ang dalawa niyang bulok na kamay ay nakapatong sa ibabaw ng mga kamay ni James sa manibela. Pilit itong pinipihit patungo sa kamatayan. Sabi ko sa iyo, Barry, walang pwedeng umagaw sa iyo. Akin ka lang. Umaalingaw-ngaw ang boses ni Rushton sa loob ng saradong kotse. Ang boses niya ay parang dalawang bato na pinagkikiskis. Napakarahas at napakabigat. James, preno! May puno! Ang huling hiyaw ko habang itinatakpan ko ang aking dalawang kamay sa aking muka. Isang napakalakas na tunog ng pagkayupi ng bakal at pagkabiyak ng salamin ang huli kong narinig bago tuluyang nagdilim ang buong paligid ko. Puti ang unang kulay na nakita ko sa pagdilat ng aking mga mata. Kasunod noon ang isang napakatinding sakit sa aking ulo na para bang binibiyak ito
at ang sunod-sunod na tunog ng makina. Nasa loob ako ng ICU ng isang ospital at may swero sa dalawang kamay ko, may oxygen tube sa ilong ko at halos hindi ko may galaw ang buong katawan ko dahil sa tindi ng mga pasa at galos. Sabi ng doktor na tumingin sa akin, isang malaking himala raw na nabuhay pa ako mula sa ganong katinding karambola. Wasak na wasak ang harapan ng kotse ni James at kung titingnan daw ang itsura ng sasakyan ay dapat ay patay na rin ako. Pero alam ko ang katotohanan, Papa Dudut. Hindi ako binuhay ng swerte. Binuhay ako ni Rushton dahil hindi pa siya tapos sa akin. Gusto niya akong pahirapan ng gising. Noong lumipat na ako sa regular na kwarto ay tinanong ko ang nurse tungkol kay James. Agad siyang napayuko at hindi makatingin ng diretsyo sa akin at doon ko nalaman ang kasagutan. Yung kasama niyo po, si Sir James, dead on arrival na po siya sa ospital. May nang sabi ng nurse. Bumaon po kasi ng malalim ang manibela sa dibdib niya dahil sa tindi ng impact. Hindi na po kinaya ng mga doktor. Naiyak ako ng napakalakas, Papa Dudut. Humagulhol ako hanggang sa sumakit ang mga tahi ko sa katawan. Si James ang mabait kong kababata na walang ibang gustong gawin kundi ang iligtas ako sa bangungot ko na matay ng dahil sa akin. Pinaslang siya ng selos ni Rushton. Doon ko tuluyang napatunayan, Papa Dudut, na walang takasan ang sumpa ng ex-boyfriend ko. Ang obsesyon na nakita ko sa kanya noong nabubuhay pa siya ay naging isang madilim at napakalakas na puwersa ngayong patay na siya. Wala siyang pakialam kung ilang inosenteng buhay ang masira o mawakasan. Basta ang mahalaga sa kanya ay walang ibang lalaki ang hahawak, titingin o magpapasaya sa akin. Gusto niya akong maging mag-isa habang buhay. Gusto niyang maging miserable ako hanggang sa ako na mismo ang sumuko. Pagkalabas ko ng ospital ay hindi na ako bumalik sa dati kong apartment. Lumipat ako dito sa isang napakaliit, luma at murang boarding house sa isang liblib na barangay. Nagpalit ako ng pangalan. Sa mga bago kong kapitbahay, hindi na ako nakikipag-usap kahit kanino. Kapag may lalaki nagtatakang magtanong ng direksyon o bumabati sa akin sa daanan ay mabilis akong tumatakbo, palayo na parang nakakita ng demonyo. Natatakot ako para sa buhay nila. Naging preso ako sa sarili kong katawan at buhay, Papa Dudut. Ito na nga ang parusa ko. Ngayong hapon, ngayong araw, habang sinusulat ko ang huling bahagi ng liham na ito sa inyo, ay nagpapasalamat ako dahil kahit papaano ay nailabas ko ang bigat sa dibdib ko. Alam kong ito na ang huling pagkakataon na maririnig ng mundo ang pangalan ko. Dahil habang sinusulat ko itong huling salita ay nararamdaman ko na naman ang unti-unting pagbabago sa paligid ko. Nakikiusap ako na huwag kayong maawa sa akin. Huwag kayong magpaparamdam ng malasakit o concern sa akin. Dahil natatakot ako para sa inyong buhay. Nagsisimula nang lumamig ang hangin dito sa loob ng kwarto ko kahit na tirik ang araw sa labas. Lumalabas na naman ang usok sa aking bibig sa bawat paghinga ko. Ang nag-iisang bumbilya sa kisame ng kwarto ko ay nagsisimula na namang magkurap at humina ang liwanag. Kasabay noon ay pumasok na naman sa ilong ko ang amoy ng kolonya na may halong lansa ng nabubulok na karne. Naririnig ko na ang tunog mula sa mga pintuan ng kwarto ko, Papa Dudut. Dahan-dahan itong lumalapit sa likod ng upuan ko. Nararamdaman ko na ang bigat ng presensya niya at nararamdaman ko ang malamig at mabahong hininga niya sa aking batok. At ang mga tuyo, bulok at may uod niyang mga daliri na dahan-dahang gumagapang mula sa balikat ko patungo sa aking leeg. Hindi niya ako papatayin ngayon, alam ko yun. Pero sisiguraduhin niyang bawat gabi ay gigisingin niya ako sa takot. Sisiguraduhin niyang hinding-hindi ako makakatulog hanggang sa mapagod ang isipan at katawan ko. At ako na mismo ang kumuha ng lubid o talim para lamang matapos na itong hirap ko. Gusto niyang sumunod ako sa kanya sa hukay
ng kusa. Papa Dudut, pakiusap ko sa iyo kung babasahin mo itong liham ko ay sabihin mo sa lahat ng mga tagapakinig na huwag silang maghahanap sa akin. Kung may makakakilala man sa akin sa daan ay huwag niyo akong lalapitan. Huwag niyo akong kakausapin dahil si Rushton ay palaging nakikinig sa bawat bulong ng paligid ko at hindi niya gustong may kahati sa akin. Hanggang dito na lamang po, Papa Dudut, nasa tabi ko na siya. Ang inyong tagapakinig, Barry. Nakakakilabot at nakakatunaw ng puso ang sinapit mo, Barry. Ang hirap isipin na ang dating pag-ibig na nagbigay sa iyo ng proteksyon at saya ang siyang naging pinakamalaking rehas na nagkukulong sa iyo ngayon. Hindi mo kasalanan ang mga nangyari kay Rushton at lalong hindi mo ginusto ang sinapit ni na Dave at ni James. Ang guilt o panunumbat sa sarili na dinadala mo ay isang mabigat na kadena na mas lalong nagbibigay ng lakas sa kung anuman ang bumabalot sa buhay mo ngayon. Bagamat pisikal kang nagtatago at pinuputol ng ugnayan sa mundo upang protektahan ang iba. Ang tuluyang pagsuko sa takot at pag-iisa ang mismong layunin ng kadilimang yan. Karapatan mong mabuhay ng malaya at ang unang hakbang para labanan ang ganitong uri ng obsesyon ay maging sa totoong buhay o sa espiritual na aspeto ay hindi ang pagpapatalo sa takot na ibinabaon niya sa isipan mo. Huwag mong harapin ang dilim ng mag-isa. Humingi ka ng tulong sa mga eksperto sa espiritual na aspeto, maging sa mga psychotherapist na makakatulong sa iyo na iproseso ang matinding trauma at PTSD mula sa mga sunod-sunod na trahedya na iyong sinapit. Minsan ang lakas ng mga ligaw na elemento o multo ng nakaraan ay nanggagaling sa tindi ng ating sariling takot, pangamba at kahinaan ng loob. Ipinapakita sa karanasan mong ito na ang labis na selos, pagkontrol at obsession ay kailanman ay hindi magiging basihan ng tunay na pagmamahal. Ang pag-ibig ay nagpapalaya, hindi nagkakait ng espasyo, nagtitiwala at hindi naghihinala, at naghahangad ng ikabubuti ng kapwa, hindi ng sariling kapakanan lamang hanggang sa huling hininga. Kapag ang isang relasyon ay nagsimula na umikot sa pananakot, pagbabanta ng sariling buhay at pagbura sa kalayaan ng isa ay hindi na po yun pagmamahal, kundi isang mapanganib na sakit na dapat ay layasan bago pa maging huli ang lahat. Ang buhay ay sagrado at walang sino man ang may karapatan na mang-angkin ang pagkatao ng iba, nabubuhay man o pumanaw na. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa
Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.